Isang mayamang lalaki ang nagdala ng isang babaeng walang tirahan sa kasal ng kanyang ex-fiancé at ang ginawa nito ay nag-iwan ng lahat ng tao na walang salita. Pero bago tayo magtungo sa kwento, mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam kung saan kayo nanonood. Ngayon, mag-relax at tamasahin ang kwento. Si Roberto Aquino, isang tiwalang milyonaryo, ay iniikot ang isang imbitasyon sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay malungkot. Galing ito kay Olivia, ang kanyang dating fiancé, ang babaeng iniwan siya ng walang kalaban-laban para sa ibang lalaki. At ngayon mayroon siyang lakas ng loob na imbitahan siya sa kanyang kasal, parang ipinagmamalaki ang kanyang kaligayahan sa harap niya. Ito'y isang biro. Bulong niya, itinapon ang sobre sa mesa nang may pagkadismaya. Ang kanyang kaibigan na si John Carter ay kinuha ito at nagbuga ng mahinang huni. Malamig, talaga bang pupunta ka? Suminga si Roberto ng isang tuyong tawa. Ano, pupunta ako mag-isa, parang isang kawawang talunan? Hindi mangyayari. Huwag kang pumunta mag-isa, suhestyon ni John. Magdala ka ng kasama, patunayan mong naka-move on ka na. May kabuluhan ng ideya pero hindi siya basta-basta magdadala ng kahit sino. Kung pupunta siya, kailangang mag-iwan ito ng hindi malalimutang impresyon. Gusto niyang magtaka si Olivia at magduda sa kanyang mga desisyon. Mamaya, habang siya ay paalis na mula sa kanyang opisina, patuloy na iniisip ang sitwasyon, napansin niya ang isang babaeng nakaupo sa labas ng isang restaurant. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at puno ng dumi. Ngunit may isang bagay na kahanga-hanga sa kanya. Ang kanyang hindi maayos na buhok ay bumabagsak sa kanyang mga balikat at ang mukha niya, kahit na may mga pagsubok, ay tiyak na maganda. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang mga mata, hindi desperado kundi puno ng pagtutol. Sa isang spur-of-the-moment na desisyon, nilapitan ni Roberto ang babae. Ang mga kamay ay nakapasok sa kanyang mga bulsa habang nakatingin siya pababa. Kailangan mo ba ng pera? Tumingin ang babae at sa halip na magpasalamat, matalim ang kanyang titig, parang sinusuri siya. Pagkatapos, isang ngiti ang sumulpo sa kanyang labi. Ano ito? Isang uri ng eksperimento sa lipunan? Magtatanong ka at batay sa sagot ko bibigyan mo ako ng barya o aalis ka? Itinaas ni Roberto ang kilay, hindi siya sanay na kausapin siya ng ganoon. Sumama ka sa akin sa isang event at babayaran kita ng sapat para baguhin ang buhay mo. Isang mahihinang tawa ang lumabas mula sa kanya habang ikinukyut ang ulo. Sapat para baguhin ang buhay ko? Wow! Lagi ka bang nagbabalang dramatic ng ganyan o may espesyal na dahilan ngayon? Ang sarcasm sa tono ng babae ay nakalilito sa kanya ng higit pa sa inaasahan niya, pero pinanatili niya ang kanyang composure. Ang kailangan mo lang gawin ay magdamit, ngumiti at samahan ako. Iniliko niya ang kanyang ulo ng bahagya habang lumalakas ang kanyang kasiyahan. Kaya pala kailangan mo ng tropeyo para sa gabi. Napalapad ang mga mata ni Roberto. Sinasadyang sinusubok siya ng babae. Kung hindi ka interesado, maaari naman akong maghanap ng iba. Tumawa siya, ngayon buo. Talaga? At nasaan ang mahabang listahan ng mga nais kumandidato dahil hindi ko sila nakikita na nagsisiksikan. Hinapit ang panga ni Roberto, parang siya na ang binabaliktad ng sitwasyon. Pagkatapos, ikinagulat niya nang tumayo siya, inalis ang dumi sa kanyang damit at lumapit, masyado malapit. Sige, sabi niya, parang siya pa ang gumagawa ng pabor sa kanya, gagawin ko ito, pero dahil lang sa ako'y curious. Isang kakaibang tensyon ang pumuno sa hangin. Masusing tinitigan ni Roberto ang babae. Curious sa anong bagay? Ang mga labi ng babae ay kumurba patungo sa isang ngiting may pagkaalam. Ang mga mata ay kumikislap ng isang bagay na hindi mabasa. Curious na makita kung gaano kalayo ang kayang gawin ng isang lalaking katulad mo.
Sandali, nanatili si Roberto na nakatigil. Sino ba talagang babaeng ito? Sa loob ng magarang sasakyan, tahimik na nakaupo si Carmen, ang mata ay nakatutok sa dumadaan na tanawin ng lungsod. Wala ni isang pag-aalinlangan, walang kaba, tahimik na pagmamasid lang. Si Roberto, nakaupo sa tabi niya, ay naghihintay na mag-react siya. Pero walang tanong, walang kaba, tahimik lang. Hindi ka ba curious kung saan tayo pupunta? Tanong niya, pinutol ang tensyon. Tumingin siya sa kanya ng isang maliit na ngiti ng kaalaman, isang mamahaling lugar siguro. Itinaas ni Roberto ang kilay. At hindi ka ba interesado? Dapat ba? Tugon niya, ikiniling ang ulo. Hinahanap mo ako sa kalsada at inalok ng pera para maging date mo. Iyon pa lang, kakaiba na. Pero maliban na lang kung may balak kang gawin ang isang illegal na bagay, hindi ako nag-aalala. Napatawa si Roberto. Wala naman ganong kabigat. Isang formal na event lang. Kasalan, tama ba? Mabilis na napatingin si Roberto sa kanya. Paano mo nahulaan? Nag-shrug lang siya. May itsura ka, parang lalaking naghahanap ng paghihigante. Nangangalit ang panga ni Roberto. Masyadong madali siyang basahin ni Carmen at hindi siya sigurado kung gusto niya ito. At kung ganun nga, tanong niya, bakit ko pa iintindihin basta't bayad ako? Sagot ni Carmen ng maayos. Hindi niya maiwasang ngumiti. Gusto niya ang kanyang attitude. Pero sa parehong oras, nagsimula siyang mag-isip, sino ba talagang babaeng ito at bakit siya ganoon kabilis tumanggap? Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na gusali, isang kilalang beauty salon. Nang walang pag-aalinlangan, bumangon si Carmen at sumunod kay Roberto papasok. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga mamahaling produkto at sa loob ng ilang segundo, isang team ng mga stylists ang pumalibot sa kanila handang baguhin siya. Nagpapagawa ako ng kompletong makeover, utos ni Roberto ng matatag. Buhok, make-up, damit, lahat ng kailangan baguhin. Tumango ang mga staff ng salon nang walang pag-aalinlangan at sa loob ng ilang sandali, si Carmen ay naupo sa upuan ng styling. Kung magkakaroon ka ng pangalawang pag-iisip, ngayon na ang tamang oras para umatras, sinabi niya habang maingat na tinatanggal ng isang stylist ang mga buhol sa kanyang buhok. Pangalawang pag-iisip tungkol sa'yo, tinupi ni Roberto ang kanyang mga braso, pinagmamasdan siya. Siguro inaasahan ko ang isang tao na mas madaling maapektuhan. Wala ka bang naa-impress? Tanong ni Carmen. Hindi dito, sagot ni Roberto. Isinara ang mga mata ni Carmen habang ang mainit na tubig ay dumadaloy sa kanyang buhok. Naging bahagi na ako ng mundong ito. Nagkunot ang noo ni Roberto. Bago pa siya makapagtanong, isang stylist ang nag-intervene, itinuro siya patungo sa waiting area. Mr. Aquino, kailangan namin ng espasyo para magawa ang aming magic. Isang huling sulyap kay Carmen, lumakad siya palayo at patuloy ang kanyang pagka-curious. Ang mga oras ay lumipas ng mabagal, ngunit nang tawagin ang pangalan niya, tumayo siya at naglakad pabalik sa salon. Ang tanawin sa harap niya ay nagpatigil ng kanyang hininga. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na siya matutukoy mula sa babaeng nakilala niya sa kalsada. Ang kanyang dati magulong buhok ay naging makinis at tumatagilid na mga alon. Ang kanyang mukha na dati puno ng pagod at hirap, ngayon ay kumikislap ng kagandahan na pinalakas pa ng mahusay na makeup. Ang damit ay akma na akma sa kanyang katawan, habang ang mataas na takong ay nagbigay sa kanya ng walang kahirap-hirap na poise. Pero ang pinakanagpahanga kay Roberto ay hindi ang transformation mismo, kundi ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nagulat o overwhelmed. Pinagmamasdan lang niya ang kanyang sarili sa salamin, parang nakita na niya ang bersyong ito ng kanyang sarili dati. Hindi ka nagulat, napansin ni Roberto. Pinagmamasdan siyang mabuti. Lumiko si Carmen upang harapin siya. May misteryosong kinang sa kanyang mga mata. Dapat ba? Tinupi ni Roberto ang mga braso.
Sino ka ba talaga? Kinuha ang purse na inabot ng isang stylist, naglakad siya patungo sa kanya ng may tahimik na kumpiyansa. Isang tao lang na marunong kumilala ng magandang pagkakataon. Ang sasakyan ay dumaan ng maayos sa maliwanag na mga kalye, patungo sa event na dati iniiwasan ni Roberto pero ngayoy inaabangan na niyang dumating. Nakaupo sa tabi niya, si Carmen ay tahimik na nagmamasid sa lungsod. Ang kanyang postura ay tila hindi naaapektuhan ng kahit ano. Inaasahan ni Roberto na magkakaroon siya ng ilang senyales ng nerbiyos, pagkilos, tanong, baka maging excitement. Pero sa halip, nanatili siyang composed, parang normal lang ang lahat ng ito sa kanya. Ang tahimik mo, puna ni Roberto, ang mata niya'y lumihis patungo sa kanya. Lumingon siya ng bahagya, nagbigay ng isang mahina, ngunit alam ng ngiti. Sinasamantalang ko lang ang katahimikan. Nagkunot ang noo ni Roberto. Ang mga tao sa posisyon mo madalas overwhelmed sa lahat ng ito. Isang malambot na tawa ang lumabas mula sa labi ni Carmen. Baka hindi ako katulad ng karamihan. Hinapit ni Roberto ang panga, hindi siya makakapagpumilit ng mga sagot. Nakikita niyang hindi ito gagana. May isang bagay tungkol sa kanya na nagiging interesado siya, ngunit hindi ito basta-basta magbibigay ng anumang impormasyon. Habang ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang marangyang banquet hall, ang eksena sa labas ay abala na sa aktibidad. Mga dosenang luxury vehicles ang nakaparada sa entrance at mga eleganting bisita ang nakikipag-usap sa red carpet. Ang mga photographers ay kinukunan ng larawan ng granding okasyon para sa mga magazine ng lipunan. Ang hangin ay puno ng yaman, status at maingat na mga hitsura. Si Roberto ang unang bumangon mula sa sasakyan, inaayos ang kanyang suit ng may kasanayan bago lumingon kay Carmen. Ibinigay niya ang kanyang kamay at walang alinlangan, inilagay ni Carmen ang kanyang kamay sa kanya. Nang lumabas siya mula sa sasakyan, isang alingaw-ngaw ng mga bulungan ang kumalat sa buong karamihan. Tumigil ang mga pag-uusap, ang mga mata ay sumusunod sa bawat galaw niya at ang mga naninibugho ay nagpapalitan ng mga sulyap. Ang mga babae ay nagbulungan, sinusubukang kilalanin ang hindi pamilyar na kagandahan na nasa tabi ni Roberto Aquino. Ang mga lalaki ay nagbigay ng mga pagpapahalaga, ngunit hindi apektado si Carmen. Sa walang hirap na grace, itinataas niya ang kanyang ulo at nagbigay lamang ng kaunting ngiti na parang sanay na siya sa ganitong uri ng atensyon. Habang papalapit sila sa entrance, niyuko ni Roberto ang kanyang ulo. Sundan mo lang ako, maging magalang, ngumiti at huwag masyadong mag-akit ng atensyon. Itinaas niya ang kilay. Kaya mo ako dinala rito para magparamdam ng inggit kay ex mo, pero gusto mo akong maging invisible. Ang labi ni Roberto ay nagdikit sa isang manipis na linya, ngunit hindi siya sumagot. Tumawa siya ng may kaalaman. Akala ko na. Pumasok sila sa magarang doble daan, pumasok sa kumikislap na reception hall. Ang mga crystal chandeliers ay nagbigay ng isang mainit na gintong liwanag sa mga bihis na elite. Hindi nagtagal, nakita na ni Roberto si Olivia. Kumikinang siya sa isang perpektong akmang puting gown. Ang kanyang ngiting polished ay humihikayat sa lahat ng mga tao sa paligid niya. At sa tabi niya ay si Arturo Montrose, ang kanyang magiging asawa. Ang lalaki ay eksaktong kung ano ang inaasahan ng pamilya ni Olivia. Mayaman, kagalang-galang at sobrang predictable. Sandali nagtagpo ang mga mata nila ni Olivia. Isang saglit na sorpresa ang tumama sa kanyang mukha bago niya inayos ang kanyang ekspresyon. Ngunit pagkatapos, napansin niya si Carmen at medyo nag-alinlangan. Ang kanyang maingat na composure ay medyo nag-crack kaunti lamang habang tinitingnan niya ang kahangahangang babae sa tabi ni Roberto. Si Roberto ay nagtago ng ngiti sa loob at dahan-dahan nilang nilapitan si Olivia na may malay tao at tiwalang lakad. Olivia, bati niya ng magaan,
Ang tono ay magalang ngunit malayo. Napapikit si Olivia, nag-recover agad at pinilit ang isang ngiti. Roberto, anong sorpresa? Hindi ko inasahan na makikita kita dito. Siyempre, dumaan ako, sabi ni Roberto ng maayos. Ang mga mata ay lumingon kay Carmen at nagdala ako ng kasama. Hinaplos ng mga mata ni Olivia si Carmen. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Hindi pa tayo na ipakilala. Ikaw ay... Bago pa makapagsalita si Roberto, iniabot ni Carmen ang kanyang kamay ng walang kahirap-hirap. Carmen, isang kaligayahan na makilala ka. Ang boses niya ay composed at refined, at ang postura niya ay perpekto. Walang bakas ng pagsuko sa kanyang pagkilos, tanging tahimik na kumpiyansa lamang. Nagatubili si Olivia ng isang saglit bago siya nakipagkamay at ang kanyang hindi komportableng ekspresyon ay bahagyang nakatago. Parang kilala kita, napansin ni Olivia habang tinutok ang ulo niya. Ang mga labi ni Carmen ay kumurba sa isang malabong ngiti. Kilala ko ba? Mayroong isang bagay sa tono niya, isang bagay na binabalak. Pinilit ni Olivia ang isa pang ngiti. Ngunit nakuha ni Roberto ang banayad na tensyon sa mga mata ni Olivia. Hindi komportable siya at iyon ang inaasahan ni Roberto. Si Arturo naramdaman ang pagbabago sa enerhiya, nilunok ang hangin at sinubukang alisin ang awkward na atmosfera. Mag-toast ba tayo? Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne. Tumango si Roberto, handang sundan ito, ngunit unang nagsalita si Carmen. Ang kanyang polite na ngiti ay may kasamang isang mas malalim na kahulugan. Nais ko kayong dalawa ng kaligayahan. Ang kasal ay isang seryosong pangako. Ako rin ay minsan naging engaged. Ang mga salitang ito ay naglandas ng tahimik na pagsabog. Naramdaman ni Roberto na tumaas ang tensyon sa katawan niya habang si Olivia at Arturo ay nagpalitan ng mabilis na tingin. Oh, ang boses ni Olivia ay maingat na kontrolado. Ganun ba? Ininom ni Carmen ang isang maingat na sip-sip ng kanyang champagne. Oo, pero hindi nagtagumpay. Pinili ng fiancé ko na hindi ako ang tamang tao para sa kanyang pamilya. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa kanilang pagitan. Alam ni Roberto kung ano ang ginagawa ni Carmen at ganoon din si Olivia. Isang mabilis na pag-aalala ang dumaan sa mukha ni Olivia. Ang ngiti niya ay nagsimulang magkasugat. Isang kawili-wiling coincidence, sabi ni Carmen ng magaan. Ang mga mata niya ay kumikislap sa kasiyahan. Talaga, tugon ni Olivia, ngunit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay hindi maikakaila. Nararamdaman ni Roberto na naabot na nila ang rurok ng sandaling iyon, kaya't bahagya niyang inilagay ang kamay ni Carmen sa kanyang braso. Gusto mo bang magsayaw? Napadilat si Roberto, nagulat. Magsayaw? Oo, o baka gusto mong magtagal dito at panoorin ang ex-fiancé mo na nagtatangkang maalala kung saan kita kilala. Isang maikling tawa ang lumabas kay Roberto, nagpapakita ng pagpapahalaga sa laro na nilalaro ni Carmen. Sige, magsayaw tayo? Pinangunahan niya si Carmen papunta sa dance floor. Iniwan si Olivia na nakatayo sa likod, halatang naguguluhan. Habang ang orkestra ay tumutugtog ng isang makinis at eleganteng melodiya, si Roberto at Carmen ay magkasabay na gumagalaw na parang lumulutang sa makintab na sahig. Ang mga mata ni Roberto ay nakatutok kay Carmen, naghahanap ng mga sagot. Ginawa mo yan ng may layunin, bulong niya. Ngumiti si Carmen na parang may alam. Hindi ko ba sinabi sa iyo na naging bahagi na ako ng mundong ito? Isang halo ng paghanga at inis ang sumik sa puso ni Roberto. Hindi basta-basta si Carmen na nakasalubong lang niya sa kalsada. Alam na niya ang kanyang ginagawa. Habang patuloy silang sumasayaw, unti-unti niyang napagtanto na hindi siya basta sumusunod sa galaw ni Roberto. Siya ang nagkokontrol sa ritmo ng gabi. Patuloy mo akong pinapahanga,
aminin niya, mahigpit ang hawak sa kanya habang iniikot siya ng maayos. Itinaas ni Carmen ang isang kilay, ang mga mata niya ay kumikislap ng kasiyahan. Magandang bagay ba ito o masama? Hindi ko pa alam. Tumawa si Carmen ng malambot, habang bahagyang ikiniling ang ulo. Siguro alam mo na, hindi ako kung ano ang hitsura ko. Alam mo, masyado ng marami tungkol sa mundong ito para sa isang taong dapat na outsider. Nagshrug si Carmen nang hindi alintana. Sabihin na lang natin na madalas akong nakapalibot sa mga taong katulad nito. Bago pa makapagtanong si Roberto, isang grupo ng mga negosyante ang lumapit. Ang kanilang mga ngiti at baso ng champagne ay nagpapakita ng pamilyaridad. Sila ang mga makapangyarihang tao, mga investor, magnates at mga taong sanay na niyang kadil sa mga nakaraang taon. Aquino, bati ng isa, mahigpit na pinisil ang kanyang kamay. Sa wakas, nagdesisyon ka na bang magpakita sa isang social event? Bumangon ng bahagya si Roberto, nagpakita ng bahagyang ngiti. Inisip ko na may dahilan na ipagdiwang ang masayang mag-asawa. Tumitig ang lalaki kay Carmen at mabilis na kumislap ang interes sa kanyang mata. At ang iyong magandang kasama? Bago pa makasagot si Roberto, si Carmen na ang unang nagsalita lumapit at iniabot ang kanyang kamay. Carmen, isang kaligayahan na makilala kayo. Walang pag-aalinlangan sa kanyang pagpapakilala. Ang kanyang kumpiyansa ay tila natural at walang sagabal, kaya't walang nagtangkang magtaka tungkol sa kanyang presensya. Carmen, ulit ng isa sa mga lalaki, pinagmamasdan ang kanyang mukha. Parang kilala kita. Ngumiti siya, pinanatili ang misteryo sa kanyang hitsura. Baka nagkita na tayo sa isang event. Tumango ang negosyante, ngunit hindi na ito pinilit. Si Roberto, sa kabilang banda, ay masusing pinagmamasdan siya. Hindi lang siya sumasabay, kumbinsido siyang kontrolado niya ang pag-uusap. Kaya ano ang trabaho mo? Tanong ng isa pang investor, halatang interesado. Kumuha ng isang baso ng champagne mula sa isang dumadaan na waiter, pinaikot ni Carmen ng likido bago sumagot. Binabantayan ko ang mga financial trends, lalo na ang paglago ng mga tech investments, lalong-lalo na ang pagangat ng AI-driven startups. Isang maikling katahimikan ang sumunod. Halos hindi na napigilan ni Roberto ang tawa sa mukha ng mga negosyante. Wala ni isa sa kanila ang nakapag-expect ng ganong kasmart na sagot. Iyan ay isang tiyak na interes, komento ng isa. Ininom ni Carmen ang isang mabagal na sipsip ng champagne, hindi kumukupas ang kanyang ngiti. Binabantayan ko lang ang merkado. Sa huli ang tagumpay ay nakasalalay sa kung sino ang makakakuha ng tamang impormasyon ng maaga, hindi ba? Isang round ng tawa ang sumunod. Ang mga lalaki ay tumango bilang pagpapahalaga sa kanyang pananaw. Hindi lang niya nakuha ang kanilang interes, nakuha niya ang kanilang respeto. Ngunit hindi tumuwa si Roberto. Hindi siya basta nakakapasok, siya ay kumokontrol. Bago pa makapag-intervene si Roberto, isang matangkad at distinguished na lalaki ang sumingit sa kanilang usapan. Si John Blackwood, isa sa mga pinakamakapangyarihang investor sa bansa, kilala sa kanyang matalim na instinct at kakayahang mag-assess ng mga tao sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang mapanuring tingin ay napunta kay Carmen. Carmen, hindi ba? Sabi niya ng may interes. Mukhang komportable ka dito. Lumingon si Carmen sa kanya na may composed na ngiti. Siguro dahil komportable talaga ako. Bumuntong hininga si John at tumawa ng mahina. Gusto ko yan. At ano ang koneksyon mo kay Aquino? Tumingin si Carmen kay Roberto na may isang mapanuksong glint sa kanyang mga mata bago sumagot, isang nakakaintrigang partnership. Naramdaman ni Roberto na parang may pumutok na ugat sa kanyang pasensya. Nilalaro ni Carmen ang sarili niyang laro at hindi siya sanay na nawawala sa kanyang kontrol.
Tama nga, mabilis niyang sinabi. Kinuha ang baso ng champagne mula sa mga kamay ni Carmen at iniabot ito sa isang waiter na malapit. Kung maaari, nais ko sanang magkaroon ng sandali nang magkasama kami. Bago pa makapag-react si Carmen, hinawakan niya ang pulso nito at dinala siya sa isang tahimik na sulok ng ballroom. Ano ba talaga ang tingin mong ginagawa mo? Tanong niya. Ang mga ngipin ay magkasamang kigit. Ang mga labi ni Carmen ay kumurba sa isang ngiting puno ng kasiyahan. Nag-e-enjoy lang. Masayado ka nang nagpapa-atensyon. Hindi ba't yun ang layunin? Sagot niya. Para magsulsol kay ex mo ng inggit? Pinanaki ni Roberto ang mga mata. Magaling ka maglaro ng laro na to, Carmen. Iniliko ni Carmen ang ulo, hindi alintana sa inis ni Roberto. At hindi mo gusto kapag hindi ikaw ang may kontrol, hindi ba? Isang maikling tawa ang lumabas mula kay Roberto habang ikinukyut ang ulo. Hindi ka lang basta babae na nakita ko sa kalsada, hindi ba? Pinagpikit ni Carmen ang mga mata at nag-cross ng arms. Matagal kang nakapagtanto, ah. Bago pa makapagtanong si Roberto, si Olivia ay lumitaw sa kanilang tabi. Ang kanyang puliting ngiti ay nagtago ng matalim na pagsusuri sa kanyang mga mata. Sana'y nag-e-enjoy ka sa party, sabi ni Olivia ng maayos. Oh, talaga, sagot ni Carmen bago pa makapagsalita si Roberto. Nag-tighten ang ngiti ni Olivia. Alam mo, Carmen, may kakaibang pakiramdam ako na parang nagkita na tayo dati. Siguro, sagot ni Carmen nang walang pakialam, isang bahagyang baling ng ulo. Minsan maliit lang ang mundo ng high society. Nakita ni Roberto ang pagliyab ng tensyon sa ekspresyon ni Olivia. Nagtangka siyang i-placate si Carmen, ngunit ang misteryo na ipinapalabas ni Carmen ay lalo lamang nagpapabigat ng frustration ni Olivia. At paano mo nga pala nakilala si Roberto? Tanong ni Olivia. Hinawakan ni Carmen ang mata ni Olivia nang hindi tinatablan ng kahit ano. Mas masaya kung manatili na lang iyon bilang misteryo. Bumuntong hininga si Olivia ng mahina, ngunit may matalim na pagkapait ang tunog. Oo nga, ang misteryo ay mas nakakaintriga, pero... At pagkatapos, initilt ni Olivia ang ulo at tiningnan si Roberto. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Nag-atubili si Roberto ngunit sa huli ay tumango. Habang sinusundan niya si Olivia patungo sa isang tahimik na balkon, binigyan niya ng isang huling sulyap si Carmen. Ngumiti lang ito, parang alam na niya kung anong mangyayari. Sa labas, ang hangin ay malamig, ang mga ilaw ng lungsod ay tila walang katapusan. Ngunit ang matinding tingin ni Olivia ay mas mainit pa kaysa sa ginaw ng gabi. Sino siya? Tanong niya ng diretsahan. Ang mga braso ay nakayakap sa katawan sa ibabaw ng kanyang malinis na gown. Pinanatili ni Roberto ang hindi mabasang ekspresyon. Si Carmen, ang aking date. Humalakak si Olivia. Huwag mo akong gawing tanga. Alam ko ang klase ng mga babae na karaniwan mong dinadala sa mga ganitong event at hindi siya isa sa kanila. Naramdaman ni Roberto ang paghigpit ng kanyang pasensya. Anong gusto mong itanong, Olivia? Hinagilap ng mga mata ni Olivia ang kanyang mukha at pagkatapos bigla niyang napansin ang isang bagay. Saan siya nanggaling? Nagdahan-dahan si Roberto, isang saglit lang, ngunit nahuli iyon ni Olivia. Tumigil ang kanyang paghinga at unti-unting napagtanto. Pakiramdam ko, mahina niyang sinabi, parang binubuo ang isang puzzle. Pinulot mo siya sa kalsada, hindi ba? Hindi sumagot si Roberto, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Hindi ka pani-paniwala. Tumawa si Olivia, hindi makapaniwala. Dinala mo ang isang pulubi dito para lang mang-inis sa akin. Dinala ko ang isang matalino, kumpiyansang babae na akmang-akma dito. Itinama ni Roberto. Pinagpikit ni Olivia ang labi at tumayo ng diretso.
Isang babae na nakakalamang ng sobra para sa isang taong sinasabing nanggaling sa kalsada. Ang kanyang mga mata ay sumikip. Hindi siya nababagay sa mundong ito, hindi ba? Hindi nagustuhan ni Roberto kung saan papunta ang usapan. "Huwag mong gawing laro ang utak ko, Olivia," babala niya. "Matagal na kitang natalo diyan." Itinaas ni Olivia ang isang kilay, hindi apektado. "Siguro, pero may karapatan akong malaman kung sino ang mga kinakalaban ko." Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang postura at ang kanyang pagkilos ay nagbago na parang nagdesisyon na siya. "Kung ako sa iyo, Roberto, magiging maingat ako, hindi lang basta pumasok ang babaeng yan sa buhay mo ng aksidente." Hindi na naghintay ng sagot si Olivia at bumalik sa loob ng ballroom. Iniwan si Roberto na mag-isip ng mag-isa. Sa loob, si Carmen ay dumadaan sa mga bisita ng walang hirap. Ang mga bulong-bulungan ay sumusunod sa kanya. Speculation, curiosity, inggit. Lahat ay nagtatangkang alamin kung sino siya. Ngunit tila siya ay naglalakad na parang laging kabilang dito. At pagkatapos, dumaan si Olivia sa kanyang harapan. "Magaling kang sumayaw," sabi ni Carmen nang may kaakit-akit ng ngiti. "Salamat," sagot ni Olivia ng maayos. "Ganon ka rin." Isang tensyonadong katahimikan ang bumalot habang pinagmamasdan siya ni Olivia. Ang mga mata ay matalim sa pagsusuri. "At magaling ka rin magsalita, para kang lumaki sa mundong ito." "Pinahahalagahan ko ang iyong komento," sagot ni Carmen nang walang pagbabago sa ekspresyon. "Hindi yun komento," sagot ni Olivia. "Isang obserbasyon." Naramdaman ni Carmen ang banayad na tensyon sa mga salita ni Olivia. "Akala mo ba kilala mo ako?" Si Olivia ay humalakhak ng mahina. "Hindi ko iniisip. Alam ko." Hindi tinablan si Carmen, pinanatili ang matatag na ekspresyon. "Kung ganun, Olivia," mahinang sinabi niya, "sino sa tingin mo ako?" Pinagmasdan ni Olivia si Carmen ng maigi bago nagbigay ng isang mabagal at alam ng ngiti. "Yan ang iniisip ko pa lang," sabi niya. Kinuha ang isang baso ng champagne mula sa tray ng dumadaang waiter. "Pero huwag mag-alala, Carmen, laging nalalaman ko." Matapos ang isang sinadyang sipsip, umiwas siya at nawala sa crowd. Nanatili si Carmen sa lugar, huminga ng malalim. Nagsisimula ng magduda si Olivia at iyon ang problema. Sa sasakyan, tahimik na nagmaneho si Roberto, nakatutok sa kalsada, ngunit ramdam ni Carmen ang tensyon sa hangin. "May mga tanong ka," sabi niya. Pinagmamasdan siya mula sa passenger seat. "Oo," inamin ni Roberto. Ang mga kamay ay mahigpit na nakatangan sa manibela. "Pero duda akong sasagutin mo sila." Ngumiti si Carmen. "Depende sa tanong." Nag-take ng matalim na kurbada si Roberto. Ang boses ay steady ngunit may diin. "Sino ka ba talaga?" In-cross ni Carmen ang mga binti na parang hindi alintana sa sitwasyon. "Ako yung babaeng pinili mong magbigay ng impresyon sa ex mo." "Hindi!" Hinigpitan ni Roberto ang hawak sa manibela. "Alam mo masyado, kumilos ka parang isang tao na nakasanayan ng mabuhay sa mundong ito." Hindi sumagot si Carmen. Ilang sandali, huminto si Roberto sa harap ng kanyang hotel at lumingon kay Carmen. "Pinagawa kita ng background check." Hindi kumibo si Carmen. "At anong nahanap mo?" Pinagmasdan siya ni Roberto ng mabuti. "Wala. Parang hindi ka umiiral. Walang records, walang kasaysayan. Para bang binura mo ang sarili mo." Isang mahina ngunit matalim ng ngiti ang sumulpot sa mga labi ni Carmen. Baka nga may mga bagay na mas mabuting burahin. Naramdaman ni Roberto ang isang hindi pamilyar na halo ng frustration at pagkaintriga. "Hindi ko gusto ang mga misteryo. Kung ganun, siguro hindi ako ang tamang tao para sa'yo," sabi ni Carmen ng simple. Binuksan ang pinto ng sasakyan at lumabas. Nang walang alinlangan, pumasok siya sa hotel, hindi na lumingon pabalik.
Sandali, nakaupo si Roberto sa kanyang upuan. Ang mga daliri ay sumasabit sa manibela. May itinatago si Carmen at ipapaalam niya sa kanya kung ano iyon. Sa loob ng kanyang hotel room, nilock ni Carmen ang pinto at sumandal dito. Ang puso ay mabilis na tumitibok. Nagsususpecha si Olivia, nagsususpecha si Roberto. Lahat ay mabilis nang nangyayari. Lumikha siya ng isang hakbang patungo sa salamin, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon, ang mamahaling damit, ang flawless na makeup na naiiwan mula kagabi. Saglit hindi niya nakilala ang kanyang sarili o siguro lang, siya ay unti-unting bumabalik sa taong siya talagang dapat. Inabot niya ang kanyang bag, kumuha ng disposable na telepono at nag-type ng maikling mensahe. Sinimulan niyang imbestigahan. Ang reply ay dumating agad. Kung ganon, panahon na para magdesisyon ka kung anong susunod na hakbang. Binura ni Carmen ang mensahe at huminga ng tahimik. Hindi magtatagal, ang katotohanan ay hindi mananatiling nakatago. Hindi sanay si Roberto sa paghihintay. Nais niya ng kontrol, precision, mga sagot. Ngunit si Carmen ay isang enigma, dumadaan sa bawat lohikal na paliwanag. Kinabukasan ng umaga, habang umiinom ng kape si Roberto sa kanyang opisina, ang mga pag-iisip niya ay patuloy na magulo dahil sa mga nangyari kagabi. Hindi lang basta babae si Carmen na nanggaling sa kalsada. Dumaan siya sa mataas na lipunan ng walang kahirap-hirap. Alam ang mga bagay na hindi niya dapat malaman at paano. Wala siyang records sa kahit anong lugar. Parang binura niya ang kanyang nakaraan. Ibinaba ni Roberto ang tasa at kinuha ang telepono. Tinawagan ng isang numero na hindi na niya ginamit sa maraming taon. May tunog na click at isang boses ang bumati sa kanya ng may pamilyar na kasiyahan. Matagal-tagal na, Aquino. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Kailangan ko ng background check tungkol sa isang tao, sinabi ni Roberto ng diretsyo. Interesting, sino ang target? Ang pangalan niya ay Carmen. Saglit siyang tumigil. Walang apelyido. Isang mahinang huni ang narinig mula sa kabilang linya. Walang apelyido? Masaya ako diyan. Gusto ko ang lahat. Saan siya nanggaling? Kung sino siya talaga at ano ang tinatago niya. May 48 oras ka. Consider it done. Pinutol ni Roberto ang tawag at isinandal ang katawan sa upuan. Ang panga ay pinagmumultuhan. Kung nilalaro ni Carmen ang laro, pipilitin niyang ipakita ang mga barahan nito. Gabing iyon, pagkatapos umalis sa opisina, nagdesisyon siyang hanapin siya. Alam niyang nandun pa siya sa hotel na inayos niya para sa kanya. Nang walang alinlangan, nagtungo siya sa kanyang floor at kumatok ng matigas sa pinto. Isang saglit ng katahimikan, pagkatapos binuksan ang pinto. Si Carmen ay nakatayo sa pinto, nakasuot ng simpleng damit at ang mukha ay wala sa polished na perpektong hitsura ng kagabi. Ngunit ang kumpiyansa niya ay nanatili. May inexpect ka bang tao? Tanong ni Roberto, nakatukod ang mga braso. Pinagmamasdan siya ni Carmen ng may bahagyang kasiyahan. Hindi naman, pero hindi ka yata yung tipo na nagpapakilala bago dumating, di ba? Pinagmasdan siya ni Roberto ng matagal. Pwede ba tayong mag-usap? Walang salita, inusog siya ni Carmen para makapasok. Pumasok si Roberto, ang matalim niyang tingin ay nag-scan sa buong kwarto. Lahat ay maayos, maingat, walang bakas ng babaeng namuhay sa kalsada. Palagi ka bang ganito diretsyo? Tanong niya, tumitingin pabalik sa kanya. Ngumiti si Carmen. Hindi mo gusto ang small talk, kaya't bakit ko pa pipilitin? Bumaba siya sa sofa na nasa tapat ni Carmen. Ang ekspresyon ay hindi mabasa. Gusto ko ang katotohanan, Carmen. Ibinangon ni Carmen ang kilay. Ang totoo tungkol saan? Tungkol sa iyo, kung sino ka talaga. Bahagya siyang tumingin pasulong. Ang mga mata ay pinag-aaralan siya. Bakit ka ba labis na nababahala?
Hinapit ni Roberto ang kanyang mga kamao. Dahil bigla ka na lang lumitaw, tinanggap ang alok ko ng walang pag-aalinlangan at kumilos na parang ikaw ay kabilang na sa mundong ito. Ngunit wala ni isang tala ng pangalan mo kahit saan. Sandali siyang tumahimik, pagkatapos ay huminga siya ng malalim. At paano kung ayokong sabihin sa iyo? Ang pagtawa ni Roberto ay mababa at walang kaligayahan. Kung gayon ay malalaman ko na lang mag-isa. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ang tensyon ay matinding nararamdaman sa hangin. Sa wakas, nag-aimig si Carmen. Sige na Roberto, magkwento ako ng kaunti. Sumandal si Roberto, naghihintay. Lumaki ako sa isang mundong hindi naman gaanong magkaiba sa iyo. Yaman, kapangyarihan, malalaking handaan at mataas na koneksyon. Pero ang mundong iyon ay maaaring malupit, lalo na kapag naging hadlang ka sa mga maling tao. Humigpit ang mga mata ni Roberto. Hadlang? Malakas ang pamilya ko. Ang tatay ko ay nagpatakbo ng mga negosyo na nagkakahalaga ng milyon. Pero kapag nagtangkang magtiwala sa maling tao, pwedeng mag-collapse ang lahat. Isang pagtataksil lang ang sumira sa amin. Lalalim ang kunot sa noo ni Roberto. Sino ang nagtaksil sa inyo? Nagiwas ng tingin si Carmen. Isang tao na minsan ko nang pinagkatiwalaan. Malinaw kay Roberto na may itinatago siya. Bakit mo tinanggal ang nakaraan mo? Ang malungkot na ngiti ni Carmen ay dumampi sa kanyang mga labi. Kasi minsan, ang mawala ay ang pinakamagandang pagpipilian. Tahimik ang buong kwarto. Puno ng mga hindi nasabing katotohanan. Alam ni Roberto na hindi niya pa rin naririnig ang buong kwento. Pero ito na ang unang crack sa pader na itinayo ni Carmen sa sarili niyang paligid. At ngayon, tanong ni Roberto, ano ang susunod mong galaw? Ikrus ni Carmen ang mga binti, ang ekspresyon ay mahirap basahin. Nagmumuni-muni pa ako, biglang tumayo si Roberto. Pwede mong ipagpatuloy ang laro mo, Carmen, pero malalaman ko ang totoo. Pinanood ni Carmen siyang lumabas nang walang ibang sinabi. Kinabukasan, tumunog ang telepono ni Roberto. Ang tinig ng kanyang investigador ay malinaw sa kabilang linya. May nahanap ako. Tumaas ang katawan ni Roberto. Ano iyon? Tama ka. Hindi siya ang akala mong siya. Hinapit ni Roberto ang telepono. Ikwento mo sa akin lahat. Ang tunay niyang pangalan ay Carmen Deo, anak ni Richard Deo. Tumigas ang buong katawan ni Roberto. Alam niya ang pangalang iyon. Si Richard Deo ay isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa larangan ng konstruksyon sa bansa. Yung Richard Deo? Tanong niya. Alam na ang sagot. Siya nga, pero ito ang twist. Nang collapse ang imperyo niya ilang taon na ang nakaraan dahil sa isang iskandalo ng pandaraya sa pera at pagnanakaw. Huminga si Roberto ng malalim. At sino ang nasa gitna ng iskandalong iyon? Tanong ng investigador. Pumikit si Roberto saglit, alam na kung ano ang susunod na maririnig. Si Olivia Harrington. Kumunot ang panga ni Roberto. Kaya hindi pagkakataon lang ang presensya ni Carmen dito, bulong niya. Hindi nga. Pinatay ni Roberto ang telepono, nakatitig sa malawak na lungsod mula sa bintana ng opisina. May direktang koneksyon si Carmen kay Olivia at ito ang nagbago ng lahat. Nang gabing iyon, nakaupo si Roberto sa kanyang mesa, mga papeles sa harap pero hindi siya makapag-focus. Laging bumabalik ang mga isip niya kay Carmen, ang apoy sa kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang postura sa handaan, ang hindi siya umatras kahit nang harapin si Olivia. Bago pa man niya malaman ang ginagawa niya, kinuha niya ang susi ng kotse at tumulak patungo sa hotel ni Carmen. Nang magbukas ang pinto, nakita niya si Carmen nakatayo sa harap ng pinto, mukhang pagod at ang buhok ay medyo magulo. Roberto? Tanong niya nagulat. Kailangan natin mag-usap. Huminga siya ng malalim at lumuwag ang mga mata. Tumagilid siya at pumasok siya. Hindi ko alam na may mga bisita ka sa 10 oras ng gabi, pabirong sabi ni Carmen. Hindi ko rin alam,
sagot ni Roberto. Itinaas niya ang mga braso, ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Pwede bang itigil mo muna ang pagsusubok sa akin at sabihin ang totoo? Humugot siya ng kaunti ng ngiti. Tungkol saan ang totoo? Hindi siya nag-alinlangan. Bakit mo tinanggap ang alok ko ng walang pag-aalinlangan? Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos lumingon siya sa bintana kasi pinatumba ni Olivia Harrington ang pamilya ko. Tumatagilid ang tiyan ni Roberto. Nalaman na niyang ang totoo, pero nang marinig ito mula sa kanya, naging mas totoong totoo ito. Si Olivia ang may kasalanan sa pagbagsak ng tatay ko. Patuloy ni Carmen, mas tahimik na ang boses. Siya ang dahilan ng pagkawala ko ng lahat. Pinagmasdan ni Roberto siya ng mabuti. Ikwento mo lahat. Yakap ni Carmen ang sarili para bang nagtatago laban sa mga hindi nakikita na multo mula sa kanyang nakaraan. Ang tatay ko, si Richard Deo, ay nagpatayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa bansa, isang respetadong tao. Nang dumating si Olivia, nag-alok ng isang strategic partnership, pinapaniwala siya na kaalyado niya siya. Nagbitiw siya ng matamis na tawa, pero ang totoo, ginagamitan siya ni Olivia ng mga taktika. Noong umaga, habang nire-review ni Roberto ang mga report sa kanyang opisina, tumunog ang telepono niya. May tawag mula sa kanyang private investigator. Roberto, may problema tayo. Anong nangyari? Si Olivia, ayon sa aking mga sources, nag-iimbestiga siya tungkol kay Carmen. May balak siyang ilabas ang isang bagay, isang malaking bagay. Hinapit ni Roberto ang kanyang panga. Anong eksaktong nahanap niya? Wala pa akong tiyak na impormasyon, pero nakipag-ugnayan na siya sa mga abogado at mamamahayag. Kung ipinapasok na niya ang media, ibig sabihin may matindi siyang hawak. Huminga ng malalim si Roberto, itinapon ang bulpen sa mesa at hinaplos ang buhok sa pagkabigo. Alamin mo kung ano yon bago pa siya kumilos. Trabaho ko na po, pero mas mabuti sigurong iwan kay Carmen. Kinuha ni Roberto ang kanyang coat. Papunta na ako. Pagdating niya sa hotel ni Carmen, kumatok siya ng malakas. Agad na bumukas ang pinto at lumabas si Carmen na nagulat. Ano yon? Tanong niya, tinitingnan ng tensyon sa postura ni Roberto. Bago pa makapag-anyaya, pumasok na si Roberto at isinara ang pinto. Kumilos na si Olivia laban sa iyo. Naglaho ang kalinawan sa mga mata ni Carmen. Anong ibig mong sabihin? Nag-iipon siya ng impormasyon at ayon sa investigador ko, may balak siyang gawing publiko ito. Napabuntong hininga si Carmen at tinawid ang mga braso. Alam ko na mangyayari ito. Pinagmasdan ni Roberto siya. At hindi ka ba aabalahin nun? Nagpasok siya ng dry na tawa. Roberto, pagkatapos ng lahat ng dinaanan ko, sa tingin mo ba magugulantang ako sa isang iskandalo? Tinitigan siya ni Roberto ng sandali. Hinahangaan ng kanyang katatagan, ngunit hindi iyon magtatanggal ng panganib. Pwede kitang protektahan, itinaas ni Carmen ang kilay. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Hindi ito tungkol sa pagliligtas sa iyo, tugon ni Roberto. Ito ay tungkol sa pagpigil kay Olivia. Lumapit si Carmen at tinitigan ang mukha ni Roberto. At anong plano mong gawin, Roberto? Hinawakan ni Roberto ang mukha ni Carmen, dahan-dahang iniiwas ang kanyang mga daliri sa balat niya. Ano man ang kailangan. Sandali silang nagkatitigan, parang may hinahanap si Carmen sa mga mata ni Roberto. Isang bagay na hindi niya rin sigurado, ngunit mabilis din niyang inalis ang nararamdaman. Hindi ko gusto na masaktan ka dahil sa akin. Nagbigay si Roberto ng bahagyang ngiti. Huli na para dyan. Bago pa makapag-reply, tumunog ang telepono ni Carmen. Tiningnan niya ang screen at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano yan? Tanong ni Roberto. Ipinakita ni Carmen sa kanya ang screen, isang anonymous na mensahe. Mag-ingat ka sa mga pinagtitiwalaan mo. Ang nakaraan ay laging babalik upang gawing impyerno ang iyong buhay.
Kinuha ni Roberto ang telepono at hinigpitan ng hawak. Si Olivia yan. Kinuha ni Carmen ang telepono at binura ang mensahe. Gusto lang niyang guluhin ako. Uminom si Roberto ng malalim na hininga. Hindi, ibig sabihin nito ay masyado na tayong malapit. Napabuntong hininga si Carmen. Kung ganoon, tayo ang unang gagalaw. Kinabukasan, sumabog ang iskandalo. Lahat ng pangunahing pahayagan, blog at media outlet ay tumakbo sa mga headline na naglalaman ng matinding balita. Carmen Deo, mula sa luho hanggang sa kalsada. Ang heir na nawalan ng lahat. Ang dating fiancé ni Roberto Aquino kasali sa mga iskandalo ng korupsyon. Ibinaluktot ng media ang bawat detalye ng nakaraan ni Carmen. Ipinakita siya bilang isang babaeng desperadong nais ibalik ang kanyang status, isang oportunista na kumakapit sa mataas na lipunan. Kumilos na si Olivia at marumi ang laro niya. Naupo si Roberto sa mesa, galit na galit habang binabasa ang bawat artikulo. Pumasok si Carmen at ibinagsak ang isang magasin sa mesa. Gusto niya akong sirain. Muli. Hinapit ni Roberto ang mga kamao. Hindi mangyayari diyan. Tahimik na tawa ni Carmen. Lagi mong may ganong kakulangan sa tiwala. Sumulong si Roberto at dahan-dahang itinaas ang baba ni Carmen. Pinilit siyang magtama ang mata. Kasi hindi ako natatalo. Isang mabilis na sandali, may nakita si Carmen sa mukha ni Roberto, isang bagay na parang pag-asa. Ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon. Kung ganoon, tiyakin nating siya ang matatalo sa pagkakataong ito. Tapos ni Roberto. Nagkatitigan sila, pareho nilang alam na ito pa lang ang simula. Sa loob ng ilang araw, ang pangalan ni Carmen ay nanatili sa mga headline. Inayos ni Olivia ang narrative, baluktot ang nakaraan para sa kanyang kapakinabangan. Ngunit hindi kumurap si Carmen, matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito upang hindi magpaawat. At alam ni Roberto ng isang bagay ng buo. Hindi pa tapos si Olivia. Muling aatakihin siya. At ngayon, kailangan nilang maging handa. Nang gabing iyon, nakatanggap si Carmen ng hindi inaasahang imbitasyon. Isang pribadong hapunan sa Harrington Club. Imbitasyon lamang. Maikli ngunit malinaw ang mensahe, kailangan ka namin. Hinaplos ni Carmen ang card, naguguluhan ang isipan. Si Roberto, nakaupo sa sofa sa kanyang kwarto, binasa ang tala at ngumisi. Isang patibong ito, alam natin pareho. Tumayo si Roberto ng mabilis, hindi ka pupunta. Tinitigan ni Carmen si Roberto, hindi kumurap. Pupunta ako. Huminga ng malalim si Roberto, hinaplos ang buhok. Carmen, ito ang gusto niya. At ibibigay ko sa kanya. Sagot ni Carmen ng matatag. Tapos na ako sa pagtakas. Isang saglit na katahimikan bago tumango si Roberto. Kung ganoon, tiyakin natin na si Olivia lang ang matatalo ngayong gabi. Ang Harrington Mansion ay buhay na buhay, puno ng mga ilaw at kaluhuan, punong-puno ng mga elitistang panauhin. Pumasok si Carmen na mag-isa, nagpapakita ng lakas at tiwala sa isang slick na itim na damit. Sa kabilang bahagi ng ballroom, naroroon na si Roberto, blending effortlessly sa crowd habang nagmamasid sa lahat ng nangyayari. At dumating si Olivia. Carmen! Ngumisi siya, may lasang pagkamuhi sa mga labi. Masaya akong tinanggap mo ang imbitasyon ko. Wala kang iniwan na pagpipilian. Sagot ni Carmen ng maayos, kumuha ng isang glass ng champagne mula sa dumaan na waiter. Tiningnan ni Olivia si Carmen, kumilos na parang inosente. Sana nasiyahan ka sa lahat ng atensyon kamakailan. Talaga namang nasiyahan ang media sa kwento mo. Ngumiti si Carmen, hindi tinatablan, hindi na bago sa akin ang atensyon, pero iyan ang isang bagay na matagal mong hinanap, hindi ba? Isang saglit na panahoy nagbago ang ekspresyon ni Olivia, ngunit agad din siyang nakabawi. Hindi mo pa rin nauunawaan, hindi ba?
Tanong ni Olivia, lumapit ng kaunti. Ang boses ay puno ng pang-iinsulto. Talo ka na, hindi mo na muling mararanasan ang pagiging isa. Lumapit si Roberto, hawak ang isang sobre. Ito para sa iyo, isang proposal para sa bagong negosyo sa ilalim ng iyong pangalan. Napapikit si Carmen, naguguluhan. Ano? Gusto kong tulungan kang magtayo ng isang negosyo na iyo, paliwanag niya. Isang kumpanya na pag-aari mo, ang iyong vision, ang iyong kalayaan. Ipinatong ni Carmen ang baso ng alak at tinawid ang mga braso. Roberto, hindi ko kailangan ang iyong awa. Tumawa si Roberto, inayos ang kanyang ulo. Hindi ito awa, ito ay isang partnership. Matalino ka, may kakayahan at may determinasyon. Karapat-dapat kang magkaroon ng isang bagay na iyo. Nag-atubili siya. Hindi ko alam. Hinawakan ni Roberto ang mga kamay ni Carmen at ang boses niya ay lumambot. Carmen, ilang taon mong ipinaglaban ang buhay. Ngayon ay panahon na para magtayo ng isang bagay na totoo. Nagpatuloy ang katahimikan sa pagitan nila bago siya huminga ng malalim. Sige, pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Lumapit si Carmen at nakipagtinginan sa kanya. Gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Dahan-dahang sumili si Roberto. Palagi mong ginagawa iyon. Nagbago ang hangin sa pagitan nila. Mabigat ng hindi nasasabing tensyon. Tumingin si Carmen sa malayo, ngunit dahan-dahang inabot ni Roberto ang kanyang mukha. Pinapataas ang kanyang ulo upang magtama ang mga mata nila. Hindi kumontra si Carmen nang dumampi ang mga labi ni Roberto sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang pader, walang paligoy-ligoy, tanging raw hindi maikakailang emosyon. Tumitight ang mga braso ni Roberto sa kanya, parang natatakot siyang pakawalan siya. Nang matapos ang halik, umatras si Carmen ng isang hakbang. Ang boses ay halos hindi marinig. Magandang gabi, Roberto. Pagkatapos ay lumakad siyang palayo. Nanatili si Roberto, ngunit alam niya, ramdam din niya ito. Ilang araw ang lumipas at ipinanganak ang Deo Consulting. Isang high-level investment at strategy firm, pinagbuhusan ni Carmen ng lakas at atensyon ang pagbuo nito. Bumuo siya ng isang team, nag-reconnect sa mga lumang koneksyon at dahan-dahang nakuha muli ang kanyang posisyon sa mundo ng negosyo. At sa lahat ng iyon, naroroon si Roberto, hindi nakikialam, hindi nagkokontrol, ngunit laging naroroon. Pagkatapos, isang gabi, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inisip na gagawin. Iniibig kita, sinabi niya ng walang pag-aalinlangan. Napapikit si Carmen, nagulat. Roberto! Alam ko, sabi niya bago pa makasagot si Carmen, ngunit hindi ko na ito kayang ipagwalang bahala. Tumingin si Carmen sa malayo, ang puso niya ay mabilis na tumibok. Hindi ko kaya. Kumunot ang noo ni Roberto. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng mabagal at tinitigan siya. Kakalabas ko lang sa hirap ko, Roberto. Kailangan kong mag-focus doon. Hindi pa ako handa para dito. Nagtight ang panga ni Roberto, ngunit tumango siya. Sige, nagbigay si Carmen ng isang maliit na ngiti. Palagi kang nakakaintindi. Pero, sabi ni Roberto, lumapit siya. Hindi ako taong madaling sumuko. At hindi siya sumuko. Sa mga sumunod na linggo, pinakita ni Roberto kay Carmen kung saan siya nakatayo. Tuwing umaga, may bagong tasa ng kape sa desk niya. Para magpatuloy ka, sabi niya ng may ngiti bago umalis. Sumunod ang mga hapunan. Date ba ito? Tanong ni Carmen isang gabi. Hapunan lang sa pagitan ng mga business partners, sagot ni Roberto ng walang pagkabahala. At pagkatapos, mga maliliit na sorpresa. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw, bumalik si Carmen sa kanyang opisina at nakita ang isang bouquet ng puting lilies, kasama ang isang note. Alam kong mas gusto mong kape kaysa bulaklak, ngunit sana magustuhan mo pa rin ito. Tawa siyang bahagya at naramdaman niyang may nararamdaman na gumalaw sa kanyang loob.
Ngunit hindi lang si Roberto ang nagtatangkang mapalapit sa kanya. Nandyan siya. Nang may isang investor na nagsubok na mandaya sa kanya, siya ang unang nagbigay ng babala. Nang baluktutin ng media ang kanyang kwento, ginamit niya ang kanyang impluwensya upang itama ito. At nang may masamang araw si Carmen, dumating siya na may isang bote ng alak at isang pag-unawa na tingin. Gusto mo bang mag-usap? Sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan niyang magsabi ng oo. Lumipas ang mga buwan at ang Deo Consulting ay umunlad. Sa wakas, nakapagbuo si Carmen ng isang bagay na siya ang may hawak. Ngunit may isang bagay siyang hindi kayang balewalain. Laging naroroon si Roberto. Sinubukan niyang iwasan ang paraan ng pagkabog ng kanyang puso tuwing ngumingiti siya kay Roberto. Sinubukan niyang kalimutan kung gaano kadalas niyang napapansin ang presensya nito. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Sa isang eksklusibong business event, nagtipon ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. Naglakad si Carmen sa Grand Hall nang may poise at tiwala, nakikipagkoneksyon sa mga key investors. Ang kanyang navy blue na damit ay eleganting hindi labis na humihikayat ng tamang uri ng atensyon. Pagkatapos, naramdaman niya ito. May nagmamasid sa kanya. Isang malalim, may accent na boses ang sumalubong sa ingay. Miss Deo, sabi ng lalaki ng maayos, sa wakas, mayroon akong karangalan na makilala ka ng personal. Paglingon ni Carmen, naharap siya kay Ronnie Bisset. Isang kilalang French investor, si Ronnie ay kilala sa kanyang charm at strategic na isip. Maitim ang buhok, may matalim na mata at isang effortless charisma na nagpapakita ng kapangyarihan. Nagbigay si Carmen ng magalang ng ngiti. Mr. Bisset, ako ang may karangalan. Ibinuka ni Ronnie ang kanyang kamay, ngunit imbis na isang formal na handshake, lumapit siya ng bahagya at ipinagkaloob ang isang magaan na halik sa likod ng kamay ni Carmen. Isang tradisyonal ngunit hindi maikakailang nakakabighaning kilos. Sasabihin kong ako ang may karangalan, bulong niya habang nakatingin kay Carmen. Sanay si Carmen sa ganitong mga galante, ngunit nanatili siyang kalmado. Ngunit mula sa kabilang dako ng silid, nakita ni Roberto ang lahat. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi pa niya nararamdaman noon, selos. Palagay ko nandito ka para sa negosyo, sabi ni Carmen, pinanatili ang kalmadong tono ng boses. Ngumiti si Ronnie, bahagyang inikot ang ulo. Ang negosyo ay maaaring maghintay para sa isang sandali kahit papaano. Inabot niya ang kamay kay Carmen. Pwede ko bang makuha ang sayaw na ito? Nagatubili si Carmen ng isang saglit bago inilagay ang kamay niya sa kamay ni Ronnie. Isang sayaw lang iyon, wala nang higit pa. Pinangunahan siya ni Ronnie patungo sa dance floor. Ang kanyang pagkakahawak ay matatag, ngunit magalang. Gumalaw siya ng may kasanayan, pinangunahan siya ng walang kahirap-hirap at napansin ni Carmen na mas bihasa siyang magsayaw kaysa sa karamihan ng mga negosyante na nakilala niya. Magaling kang sumayaw, Miss Deo, obserbahan ni Ronnie na may ngiti ng pagpapahalaga. Natutunan ko na mahalaga ang malakas na presensya sa negosyo, sagot ni Carmen ng maayos. At sa labas ng negosyo? Bahagyang yumuko si Ronnie, ang boses ay bumaba. Hindi ba't minsan ay nagpapahinga ka at tinatangkilik ang sandali? Naglabas ng isang mahinang tawa si Carmen. Palagi ka bang ganito katigas ang ulo? Tanging kapag may isang bagay na talagang interesado ako. Natapos ang musika ngunit hindi agad iniwan ni Ronnie si Carmen. Sa halip, pinangunahan siya patungo sa bar at madali niyang ibinigay ang isang baso ng champagne kay Carmen. Kaya sabihin mo sa akin, nagpatuloy siya, pinagmamasdan siya na may kalabit na kabighanian sa mga mata. Ang isang babaeng kasing lakas mo ba ay naglalaan ng oras para sa kasiyahan? Bago pa makasagot si Carmen, naramdaman niya ito.
isang matalim na titig mula sa kabilang dako ng silid. Paglingon niya, nakita niya si Roberto Aquino nakatayo malapit sa pinto. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay madilim, puno ng galit. Ang hindi maipaliwanag na apoy ng selos ay kumislap sa mga mata nito. Alam na ni Carmen ang hitsurang iyon. Isang sandali pagkatapos, nilapitan ni Roberto si Carmen. Ang kanyang mga hakbang ay kontrolado ngunit tiyak. Hindi siya tumingin sa mga bisita na bumati sa kanya sa daraanan. Ang tingin niya ay nakatuon lamang kay Carmen. Huminto siya sa tabi ni Carmen at nagsalita ng mabilis at matalim. "Carmen, pwede ba kitang makausap sandali?" Tumingala si Ronnie, nagbigay ng magalang ngunit may alam ng ngiti. "Mr. Aquino, tama ba? Marami na akong narinig tungkol sa iyo." Hindi na nagsinungaling si Roberto sa pagiging magalang. "At marami na rin akong narinig tungkol sa iyo," sagot niya ng malamig. Agad na tumigas ang hangin sa pagitan nilang dalawa. "Roberto," sabi ni Carmen, pinanatili ang kalmadong boses. "Nasa gitna pa kami ng pag-uusap." "Oo, napansin ko," sagot ni Roberto ng matalim. Hindi man lang binigyan ng pansin si Ronnie. "At kahit gaano pa kaganda ang sinasabi niyo, may mas mahalaga akong kailangang pag-usapan sa iyo." Nanatiling composed si Ronnie sa labas, ngunit alam ni Carmen na naramdaman na ni Ronnie ang pagbabago ng enerhiya sa pagitan nilang dalawa. "Mukhang hindi na nagustuhan ng iyong kaibigan ang pagbibigay pansin," bulong ni Ronnie. Ang tono ay may kalokohan. Tumigas ang ekspresyon ni Roberto. Humakbang siya ng kaunti pa, pinapakita na hindi niya tinatanggap ang biro. "Nagawa mo na ang sayaw mo, kung okay lang sayo." Bago pa magpatuloy ang tensyon, hinawakan ni Carmen ang braso ni Roberto. "Patawad, Mr. Bisset, mabilis lang akong babalik." Walang hinihintay na sagot, hinila ni Carmen si Roberto palabas. Ang mga takong niya ay dumadagundong sa marmol na sahig. Hindi sila tumigil hanggat hindi nila narating ang madilim na pasilyo malayo sa mga tao. Bumaling siya, ang galit ay kumikislap sa kanyang mga mata. "Anong nangyari kanina?" Hinaplos ni Roberto ang buhok. Kitang-kita ang pagkabigo sa kanyang mukha. "Hindi ko kayang makita siyang ganoon sa iyo." Naglabas si Carmen ng isang tawang walang saya. "Iyon ba ang dahilan kaya nagmukha kang selosong tanga? Napansin mo ba kung paano siya tumingin sa iyo?" Sagot ni Roberto, ang boses ay puno ng iritasyon. "Hindi siya interesado sa negosyo, Carmen." Pumalo si Carmen ng braso. "At kung ganoon, negosyo ko yon. Hindi mo iyon pinakikialaman." Tinutok ni Roberto ang tingin sa kanya. Ang galit ay mabilis na naglabasan sa mga mata. Nagbuntong hininga siya ng malalim bago umamin, "Tama ka, pero hindi ko kayang makita kang kasama ng ibang tao." Nararamdaman ni Carmen ang pagtibok ng puso, ngunit pinilit niyang maging matatag. "Hindi kita iyo, Roberto. Wala kang karapatang maging seloso." Bumaling siya, handang umalis, ngunit sinundan siya ni Roberto. "Carmen, maghintay ka!" Bumaling siya, ang mga mata ay sumik. "Ano pa ba ang gusto mo?" "Gusto kong makinig ka sa akin." Inalog ni Carmen ang ulo na pagod. "Sobra na. Kailangan mong maintindihan na hindi mo ako kontrolado." Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay parang kumikislap na kuryente, puno ng pagkaaring emosyon na hindi maipaliwanag. Mahigpit na tinignan ni Roberto si Carmen. Ang katawan niya ay tense na puno ng pagkabigo, pag-aari at isang bagay na hindi niya kayang aminin. At bigla hinila siya ni Roberto at hinalikan siya. Isang desperado, matinding halik na puno ng lahat ng hindi nasabi sa pagitan nila. Isang halik na puno ng galit, pananabik at isang bagay na wala silang kontrol. Sandali natigilan si Carmen. At pagkatapos, hinalikan niya rin ito pabalik.
Ang mga kamay ni Carmen ay humawak sa kanyang jacket. Ang puso niya ay parang pumuputok. Ito ay raw, intense, hindi maikakaila. Ngunit mabilis na bumulusok ang realidad. Itinulak niya si Roberto palayo. Hindi mo pwedeng gawin yan, bulong niya, hingal na hingal. Si Roberto ay humihingal din. Ang mga kamay ay nananatili sa kanyang mga braso. Ang mga mata niya ay madilim na puno ng pagnanasa at isang bagay na mas malalim pa. Nararamdaman mo yan, bulong niya. Piniga ni Carmen ang lalamunan. Ang isipan ay mabilis na gumalaw. Wala itong dahilan. Tumakbo siya ng isang hakbang palayo. Ang katawan ay tila tinatamaan ng tindi ng lahat. Walang salitang sinabi, lumakad siyang palayo. Hindi gumalaw si Roberto. Pinanood siyang mawala sa dilim ng gabi. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi niya alam kung ano ang susunod. Kinabukasan, nakaupo si Carmen sa kanyang mesa, nakatitig sa mga report. Ngunit ang isip niya ay hindi makipagtulungan. Kahit gaano siya magsikap na mag-focus, ang alaala ng halik ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Hindi tumingin, sinabi niya. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok ng walang paalam, Roberto. Nagpunta ako para humingi ng paumanhin. Sa wakas, tumingin siya sa mga mata ni Roberto. Para sa selos o para sa halik na kinuha mo? Huminga si Roberto. Pareho. Maganda, sabi niya, ibinalik ang atensyon sa mga dokumento. Ngayon, kung hindi mo ako mamumroblemahin, may trabaho akong kailangan tapusin. Hindi na nagpilit si Roberto. Nang walang salita, tumalikod siya at lumabas. Pumitik si Carmen ng hininga, tinatangkilik ang pakiramdam ng pagkabigo na sumunod. Isang lihim na hamon para sa mga nagbabasa lang ng mga komento. Mag-type ng Coca-Cola sa mga komento. Tanging mga nakarating hanggang dito ang makakaintindi. Ngayon, magpatuloy tayo sa kwento. Nang gabing iyon, umalis si Carmen sa opisina ng hating gabi. Malamig ang hangin, tahimik ang mga kalye. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, may pakiramdam siyang hindi tama. Tapos, nakita niya ito, isang salitang nakasulat ng magaspang sa bintana. Mag-ingat! Napahinto ang hininga ni Carmen. At tulad ng perpektong oras, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-iisa? Hindi ka makararating kahit saan. Alamin kung kailan titigil. Sumigaw ang kanyang mga instinct na tawagan si Roberto. Ngunit nag-atubili siya. Ayaw niyang dumating siya at magpanggap na siya na naman ang tagapagligtas. At nang mag-vibrate ang telepono niya sa kanyang kamay, isa pang mensahe. Hindi na siya nag-atubili. Tinawagan niya si Roberto. Sumagot siya sa pangalawang ring. Anong nangyari? May nag-vandalize ng kotse ko. Sabi ni Carmen, ang boses ay steady. At tumanggap ako ng banta. Isang saglit na katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Roberto, matalim at kontrolado. Nasa daan na ako. 15 minuto pagkatapos, huminto ang sasakyan ni Roberto sa tabi ng kanya. Agad niyang tinignan ang pinsala, ang panga niya ay tumaas habang pinapahaplos ang mga gas-gas na letra sa salamin. Okay ka lang? Tanong niya, tinitingnan siya. Oo, sagot ni Carmen, tinawid ang mga braso. Alam mo na hindi mo pwedeng baliwalain ito, di ba? Alam ko. Nang walang ibang salita, inilabas ni Roberto ang kanyang telepono at tumawag. Kailangan ko ng seguridad footage mula sa lugar na ito. Ngayon na, alamin kung sino ang gumawa nito. Pinanood ni Carmen habang kinokontrol ni Roberto ang sitwasyon. Ang mga galaw niya ay tumpak, tulad ng isang lalaking nakipaglaban na sa mga banta. At kahit na ayaw niyang umasa sa sino man, ngayon nakaramdam siya ng kakaibang kaluwagan na nandyan siya. Nang ibaba ni Roberto ang telepono, tiningnan siya. Ang boses ay matatag. Hanggang sa malaman natin kung sino ang nasa likod nito, gusto kong maglagay ka ng karagdagang seguridad.
Nagsimula sanang magprotesta si Carmen, ngunit ang tingin ni Roberto ay hindi nagbibigay ng puwang para sa argumento. Tumango siya. Sige. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Tinuntun ng team ni Roberto ang mga banta pabalik sa isa sa mga dating kasamahan ni Olivia, isang lalaking nais hadlangan ang pag-angat ni Carmen sa mundo ng negosyo. Nang malaman ni Carmen, hindi siya nag-atubiling magtakda ng isang pulong at hindi siya nagpunta mag-isa. Kasama si Roberto, pumasok siya sa boardroom na may parehong hindi matitinag na tiwala na nagdala sa kanya sa bawat laban na hinarap niya. Sa kabilang dulo ng mesa, nagtatangkang itago ng lalaki ang kanyang pagkabahala. Akala mo ba talagang magtatrabaho ang pananakot sa akin? Tanong ni Carmen, ang boses ay kalmado ngunit matalim, nahulog ang kanyang lalamunan. Hayaan mong linawin ko, patuloy ni Carmen. Nawala ko na ang lahat noon, pero hindi na ako natatakot. Wala kang gagawin na magpapaback down sa akin. Tahimik ang kwarto. At sa sandaling iyon, alam ng lalaki, talo na siya. Tumigil ang mga pag-atake pagkatapos noon. Napatunayan ni Carmen na hindi siya madaling target, ngunit may hindi inaasahang epekto ang sandaling iyon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Carmen ang papel ni Roberto sa lahat ng ito. Hindi bilang isang lalaking nais siyang iligtas, kundi bilang isang lalaking laging nariyan sa kanyang tabi. At nagbigay ito sa kanya ng mga tanong na matagal na niyang iniiwasan. Isang gabi, nakaupo si Carmen sa kanyang opisina, nag-iisip nang pumasok si Roberto. Ibinagsak niya ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. 3 buwan na mula nang ilunsad mo ang kumpanya, sabi niya. Kinuha ni Carmen ito, binuksan upang makita ang isang silver keychain, isang eleganteng disenyo na may letra I na inukit dito. Para magdiwang, sabi niya ng simpleng. Ngumiti si Carmen, ang init ng pakiramdam ay kumalat sa kanyang dibdib. Salamat, bulong niya, ang mga daliri ay dumaan sa inukit na letra. Pinagmamasdan siya ni Roberto ng mabuti bago magsalita. Titigil ka ba sa pagtakas mula sa akin? Napalakas ang kaba sa dibdib ni Carmen, ang mga daliri ay humigpit sa keychain. Ang puso niya ay mabilis na tumibok. Hindi ako humihingi ng kahit ano, patuloy ni Roberto. Ang boses ay steady. Gusto ko lang malaman kung may pagkakataon. Alam niya ang sagot, ngunit hindi pa siya handang sabihin ito. Napansin ni Roberto, at imbis na pilitin siya, ngumiti siya ng kaunti. Alam na alam ang pakiramdam. Okay lang, sabi ni Roberto, sumunod ng hakbang paatras. Tulad ng sabi ko, matyaga ako. Pagkaalis ni Roberto sa kwarto, malalim na huminga si Carmen na pagtanto na pinipigilan niya ang kanyang hininga. Malapit na siyang magpasya at kapag ginawa niya ito, wala nang balikan. Iyon ang pinaka nakakatakot para sa kanya. Sumunod na umaga, nagsimula ito tulad ng kahit anong araw. Dumating si Carmen sa opisina ng maaga, nagsimula sa mga report at pulong. Dahil ang mga banta laban sa kanyang kumpanya ay tapos na, nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-focus sa pagpapalago ng negosyo. Ngunit pagdating ng tanghali, napansin niyang may kakaiba. Hindi dumating si Roberto. Ito ay hindi pangkaraniwan. Palagi siyang nakakahanap ng dahilan para makita siya. Isang update sa trabaho, isang pabirong komento, isang tasa ng kape, anuman. Pero ngayon, wala. Walang tawag, walang mensahe, walang pagdating. Sa una, hindi niya ito pinansin. Marahil ay abala siya. Ngunit habang tumatagal ang oras, naramdaman niya ang alalahanin. Pagdating ng 8:00 ng gabi, hindi na niya kayang balewalain ito. Kinuha niya ang kanyang coat, iniwan ang opisina at diretsyong pumunta sa penthouse ni Roberto. Nang dumating siya, pinindot ang doorbell. Walang sagot, pumintig ang puso ni Carmen, kumakatok siya ng malakas, wala pa rin. Isang alon ng pagkabahala ang dumaloy sa kanyang katawan.
Huminga siya ng malalim, kinuha ang spare key na ibinigay ni Roberto sa kanya para sa mga emergency at binuksan ang pinto. Tahimik ang apartment, wala kundi ang mahinang tunog ng telebisyon. At nang makita siya, nakahiga si Roberto sa sofa, nakabalot sa manipis na kumot. Ang mukha ay maputla, ang hininga ay mabigat. "Roberto!" Agad siyang nagtungo kay Roberto, pinipisil ang kanyang noo. Mainit ito. Bumangon si Roberto, ang mga mata niya ay naglalaman ng gulat. "Carmen? O Diyos ko, may lagnat ka!" Sabi niya, ang alalahanin ay malinaw sa boses. "Flu lang," mumunti niyang sagot. Ang boses ay malabo. "Dadalhin kita sa ospital," sabi niya, agad na kinuha ang telepono. Ngunit mahina niyang hinawakan ang kanyang pulso. "Hindi, kailangan ko lang magpahinga." "Roberto, sobrang init mo." Nagbigay siya ng bahagyang ngiti. "Kung pupunta ako sa ospital, kukunin nila ang dugo ko. Ayaw ko ng karayom." Napabuntong hininga si Carmen. "Hindi ka matitinag." Pinikit ni Roberto ang mga mata, pagod na. Walang salitang binanggit, pumunta si Carmen sa kusina. Naghanda ng mainit na tsa, kumuha ng basa na tela at bumalik sa kanyang tabi, lumuhod sa gilid ng sofa. Dahan-dahan niyang inilagay ang malamig na tela sa kanyang noo. "Makakatulong ito para pababain ang lagnat mo," bulong niya. Nagmulat si Roberto, ang mga mata niya ay malambot na tumingin sa kanya. "Hindi mo kailangang gawin ito," mahina niyang tinig. "Kailangan kong gawin." Habang lumulubog ang araw sa dalampasigan, pinapinta ang langit ng mga mainit na kulay ng ginto at rosas. Nagbalik sina Carmen at Roberto sa kabin. Mabigat ang hangin na may amoy ng dagat at isang banayad na simoy ng hangin ang nagsusuyod sa kanyang buhok. Mahigpit na hawak ni Roberto ang kamay ni Carmen, parang takot na baka maglaho siya, ngunit wala ng alinlangan. Nasa isa't isa sila. "Hindi ko pa rin maisip na kami engaged," bulong ni Carmen, tinitingnan ang singsing na kumikislap sa kanyang daliri. Tumawa si Roberto, hinila siya papalapit. "Alam kong mangyayari ito, kailangan mo lang magtagal sa pagtanggap." Pumikit siya, tawa na may kasamang pagmumura. "Hindi ka talaga sumusuko, hindi ba?" "Hindi," sabi ni Roberto, ang boses ay puno ng katiyakan. "Hindi kapag ikaw ang pinag-uusapan." Pumuno ng init ang puso ni Carmen sa mga salita niyang iyon. Hindi niya kailanman naisip na ang pagmamahal ay magiging ganito kalalim, ganito katotoo. Nang gabing iyon, nagluto si Roberto ng espesyal na hapunan sa terasa ng kabin. Ang mga kandila ay kumikislap sa mesa at ang malayo at mahina na tunog ng alon na sumasalpok sa dalampasigan ang nagbigay ng perpektong ambience. "Ikaw ang nagluluto?" biro ni Carmen habang tinitingnan ang maganda at maayos na pagkaplato ng pagkain. "Nais ko sanang magpakitang gilas sa aking fiancé," sagot ni Roberto. Nagbukas ng wine para sa kanilang dalawa. Itinaas ni Carmen ang baso na may isang magkaibang ngiti. "Para sa atin, para sa ating hinaharap." Pinagtap ni Roberto ang kanyang baso laban sa kanya. "Para sa pag-ibig ng buhay ko." Sila'y nagtawanan, nagtoast at nag-enjoy sa hapunan, nagbabahagi ng mga banayad na sulyap at mga lihim na pag-amin. Nang matapos sila, kinuha ni Roberto ang kamay ni Carmen at dinala siya sa isang mabagal na sayaw sa ilalim ng mga bituin. "Naalala mo pa ba ang unang beses na nagsayaw tayo?" tanong ni Roberto, tinutulungan siyang gumalaw ng walang kahirap-hirap. "Sa business gala," tugon ni Carmen, may kaligayahan sa boses. "Talaga, sobrang seloso ka," pabiro ni Roberto. "Oo nga," aminin ni Carmen habang ngumiti. "Pero ngayon alam ko, hindi ko kailangang maging ganon. Ikaw talaga ang para sa akin." Pinatong ni Carmen ang kanyang ulo sa dibdib ni Roberto, tinatangkilik ang sandaling iyon. Hindi na niya kailangang tumakas mula sa kanyang nararamdaman.
Hindi kailanman inisip ni Carmen na magiging ganoon siya, isang babaeng nangangarap ng kasal. Ngunit nandyan siya, nakatayo sa isang kamangha-manghang puting gown, handang sabihing I do sa lalaking nagbago ng kanyang buhay. Ang seremonya ay ginanap sa isang nakamamanghang hardin sa tabi ng dagat. Ang mga puting bulaklak ay bumabalot sa altar at ang mga eleganteng upuan ay maayos na nakalinya para sa kanilang mga bisita. Ang ritmo ng alon na bumangga sa dalampasigan ay umabot sa hangin, lumikha ng isang eksenang para bang mula sa isang panaginip. Sa altar, nakatayo si Roberto na matangkad sa isang slick na itim na suit. Ang mga mata ay nakatuon sa daan ng kasal. At pagkatapos, nakita niya siya. Huminto ang kanyang hininga, nakakamangha siya. Ang buhok niya ay bumangon sa malumanay na alon at ang magaan na gown ay bumalot sa kanya na parang isang bagay na mystikal. Ngunit, ang pinakanakakabighani sa kanya ay ang kislap sa mga mata ni Carmen habang naglalakad siya papunta sa kanya. Pagdating ni Carmen sa kanya, kinuha ni Roberto ang kanyang mga kamay, mahigpit ngunit mahinahon na pinisil. Ang ganda-ganda mo, bulong niya. Ngumiti siya, may mga luha na nagsimula sa kanyang mga mata. Sinimulan ng opisyant ang seremonya, nagsasalita tungkol sa pag-ibig, pagkakaisa at ang kapangyarihan ng pagtataguyod ng isang buhay na magkasama. Nang dumating ang oras para sa mga pangako, huminga si Roberto ng malalim. Carmen, mula nang makilala kita, hinamon mo ako. Hindi ka kailanman lumuhod, hindi mo tinanggap ang mga desisyon ko ng walang tanong, at iyon ang dahilan kung bakit ako na in love sa iyo. Naglabas ng maliit na tawa si Carmen, pinipigilang maluha. Itinuro mo sa akin na ang kapangyarihan at yaman ay walang kahulugan kung wala kang kasama upang ibahagi ang mga iyon. Nangako akong mamahalin ka, rerespetuhin ka at pasisiyahin ka habang buhay ko. Nang dumating ang pagkakataon para kay Carmen, nilunok niya ang emosyon na humaharang sa kanyang lalamunan. Roberto, ginugol ko ang buhay ko na nag-iisa. Naniniwala na wala akong makakasama na magtitiwala sa akin. Ngunit hindi mo ako iniwan. Ipinakita mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kontrol o proteksyon. Ito ay tungkol sa pagpili ng isang tao araw-araw at ikaw ang pipiliin ko palagi. Nagpalitan sila ng mga singsing at nang ideklara ng opisyant na sila ay mag-asawa na, hindi na nag-aksaya si Roberto ng oras. Hinila niya siya papunta sa isang malalim, masidhing halik. Sumabog ang palakpakan sa paligid nila, ngunit ang lahat ng inisip ni Carmen ay ang init ng kanyang yakap. Sila ay opisyal ng mag-asawa. Ang kanilang honeymoon ay perpekto. Naglakbay sila sa mga nakakabighaning destinasyon. Pinapahalagahan ang bawat segundo ng magkasama. At nang bumalik sila, ang buhay may asawa ay naging mas maganda pa kaysa sa kanilang inaasahan. Pinilit ni Roberto na paligayahin siya. Dinadala ang kape sa kama tuwing umaga. Binalik ni Carmen ang pabor, binibigyan siya ng mga romantikong candlelit dinners. Lalong lumalim ang kanilang pagmamahal, ngunit may isang bagay na nagsimulang magbago kay Carmen. Nararamdaman niyang may kakaiba, palaging pagod, nahihilo. Pagkatapos isang umaga, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang pregnancy test. May 2 pink na linya, buntis siya. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Si Carmen at Roberto ay magkakaroon ng anak. Ngunit nang pumunta siya sa doktor para sa kumpirmasyon, dumoble ang sorpresa. Hindi siya isang baby lang ang inaasahan. Magkakaroon siya ng kambal. Nang gabing yon, nakita siya ni Roberto na nakaupo sa sofa, hawak ang ultrasound. Carmen, ano yung nangyari? Tanong niya, nag-aalala. Tumingin siya, ang mga mata ay kumikislap sa emosyon. Roberto, buntis ako. Huminto si Roberto. Ano? Ngumiti siya. Inabot ang mga kamay ni Roberto at inilagay ang ultrasound sa palad nito.
Magkakaroon tayo ng kambal. Lumapad ang mga mata ni Roberto. Pagkatapos, isang dahan-dahang ngiti ang sumik sa kanyang mukha bago siya tumawa ng malakas. O Diyos ko, hinila niya siya sa isang mahigpit na yakap. May 2 baby tayo. Oh! Tawa ni Carmen, hinawakan ang mukha ni Roberto bago siya hinalikan ng malalim. Binigyan mo ako ng pinakamagandang balita sa buong buhay ko. I love you, Roberto, at mas mahal kita. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng emosyon. Si Roberto ay naging mas protective, palaging tinitiyak na siya ay nagpapahinga, palaging pinapalakas siya. Kinakausap niya ang mga babies gabi-gabi, inilalagay ang mga kamay sa tiyan niya para maramdaman ang mga kadyot ng bata, at hindi pinapayagang magbuhat ng kahit anong bagay si Carmen. At nang dumating na ang baby shower, kasama ang mga kaibigan at pamilya, ibinunyag nila ang malaking balita. Isang batang lalaki at isang batang babae. Inakbayan siya ni Roberto, hinalikan siya sa noo. Nagbuo tayo ng isang imperyo, bulong niya. Ngayon, nagbuo tayo ng pamilya. Ngumiti siya, ang puso ay lumulundag sa pagmamahal at magiging pinakamahusay na pamilya ito. Sa sandaling iyon, alam ni Carmen, nasa kanya na ang lahat ng kanyang pinapangarap. Isang tahanan, isang pamilya, isang pagmamahal na hindi kailanman maglalaho. At hindi na siya muling magiging mag-isa.